po natin alam yan, mauwi lang po tayo sa malaking gastusin na kung saan ay medyo nahihirapan po nating maibalik. Ang kalamansi mga ka-farmers, kailangan po talaga ito gastusan. Pag hindi po natin ito ginastusan, yun, doon na nga po yung ating mga katribya ay dumadaing na sila ay walang panggastos, lalo na't mga mahalang mga inputs gaya ng pataba, mga gamot, Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat at sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga mga katribya, laga po tayo ng ating kalamansi muli. Tayo po nag-i-spray itong mga bulaklak. Yan na rin po yung ating mga maliliit na mga buko. Spray tayo para po marami po tayong anihin. At yan mga ka-farmers ay sunod-sunod ang ating mga bunga. Meron tayong pitasin at meron din naman tayong mga ka-farmers na palakihin. Ito ay alagang chargeable. Ibig sabihin, menos tayo sa gastos, menos sa konsumo. Dahil ang ating chargeable ay napakatipid. Maganda rin po mga ka-farmers po yung buga ng ating pito. Una, tipid din tayo sa gamot. Importante lang kasi mga ka-farmers ay alam nyo po yung paraan ng pagtitimpla. Alam nyo rin po yung alternate na pag-i-spray ng ating kalamansi. Kasi pagka hindi po natin alam yan, mauwi lang po tayo sa malaking gastusin na kung saan ay medyo nahihirapan po nating maibalik. Ang kalamansi mga ka-farmers, kailangan po talaga ito gastusan. Pag hindi po natin ito ginastusan, yun, doon na nga po yung ating mga katribya ay dumadaing na sila ay walang panggastos, lalo na't mga mahalang mga inputs gaya ng pataba, mga gamot, especially na yan, ay dapat yan ay ating pong pinupuhunan. Pag hindi naman natin ito mga ka-farmers inalagaan, wala kang aanihin. Hindi magtutuloy ang mga bulaklak tsaka yung mga buko. Kahit marami pong mga bulaklak ang kalamansi, kung kukulangin ka naman ng inyong panustos, lalo na po ang gamot, dahil po mga buko nako, sayang ang inyong puhunan. Kaya tayo, gumastos man tayo, sigurado lang natin na hindi po masasayang yung ating puhunan sa ating kalamansi. Imagine ninyo, chargeable lang itong ating gamit, pero ang bunga natin ay para power spray. Dahil marami pong mga buko ng mga buo. Samantalang po yung ibang mga nag-i-spray, nalalaglagan pa sila ng bunga. Power spray po ang gamit nila. Ayan, sa atin pisik-pisik lang, okay na. Yan ang kagandahan po ng ating gamot.
combination ng isang matapang at saka ng regular na halo. Ayan, chat nyo na lang po sa ating YouTube channel at para po kuha nyo na rin po yung gamot natin ginagamit. Ay, mga dulo ng kalamansi natin, nagdaing buko. Kaya ginaganahan tayo sa pag-aalaga. Lalo na't ganyan pong marami tayong inaasahan. Ayan, safe na. Yung mga buko po natin na yan, 80% safe. Pero hindi pa naman 100%. Kasi hanggat hindi po napipitas, hindi ka nakakasigurong iyo ang kalamansi. Dahil una-una, meron tayong mga kalaban na insektong maiitim ang ulo. Maitim na ang budhi, maitim pa ang ulo. Yan, mga tulongges. Ang suki na natin. Ayan, ayan, masarap po mag-alaga ng kalamansi mga katribya. Pagka nakikita natin yung inaalagaan ay approve. Nagtutuloy ang bunga. Mahirap yung malaglagan ng bunga. Yung ating kasing kalamansi ay nakakondisyon. Sa tulong din po yan ng ating organic fertilizer. Dahil kahit na hindi ka magtigang, magbubulaklak at magbubulaklak kapag ka po meron siyang organic. Pero yung iba ay sa mga nakasanayan na ng pataba, marami po doon hindi nagbulaklak ang kanilang kalamansi. Ay mangyayari nga magtitigang. Kaya ang problema, naulan naman. Kaya nung maulan, sira na po yung pagtitigang ng ating mga ka-farmers para po dumami po yung kanilang mga bulaklak. Yun po kasi ang paraan para yung iba makapagpabunga ng gulpi. Kailangan sila magtigang. Pagka ganyan pong umulan, wala na. Hindi na sila pwede magpatigang. Maghihintay ulit siya na lang pa na another 2 weeks or 3 weeks para doon sa kanilang kalamansi. Ganito lang mga ka-farmers. Napakadali. Hindi mo na kailangan ng power spray. Pagka ganito lang po kababa lang ang puno, sakto lang po sa ating chargeable. Yan, na-spray na po yung ating camera. Meron naman tayo mga maliliit na mga bulaklak. Actually, pwede na sana natin itong weekly sprayin Kaya lang, dahil doon sa mga bulaklak na ibang lumalabas, na obligado tayong twice a week ang ating interval na pag-i-spray. Sulit naman dahil hindi tayo mapapatlangan ng harvest. Lahat naman po ng buwan ay meron tayo na inaasahan. Ang kagandahan ng kalamansi. Continuous na bunga, continuous na harvest, at continuous ang inyong alaga. Pero pagkahihintuan natin ng ating alaga, mag-i-stop din po ang bunga niya. Kaya nasa alaga po yan ng ating kalamansi. Saka po ng maintenance. Dapat alam po natin ng maintenance niyan. Every 2 months,
nagsasaksak tayo rito ng ating pataba. Ito, puro organic fertilizer na ang gamit natin dito. Wala na tayong halo na synthetic. O kaya lang, yung ating ginagamit na pang insecticide ay hindi pa po organic. Dahil nakagamit tayo noong ating na-testing, hindi po umokay. Kaya ngayon, ito, dito muna tayo. Kaya di baling organic na muna yung ating pataba. Wow. Spray tayo. Dami na pong mga maliliit na bunga. Mga katribya. Nabagsakan ng ating saging. Ay, mga damo natin, mga always patay na. Matagal na uli bago tumubo yan. Ano? Dahil po mga buko. May sira siya pero hindi po marami. Ilan-ilan. Sila nang hindi po gaganahan sa pag-aalaga pagka marami kang nakikitang bunga. Ayan, oh. Dahil mga maliliit. Pan-January. Meron rin tayong pan-December ngayon. Pangkatapusan. Meron rin tayong pang-Pebrero. Yung ilalabas na bulaklak ngayon, pang-April. Kaya hindi po nahihinto ang ating kalamansi sa pagbubunga. Daming mga buko maliliit. Pero nung una, paanahan natin ko konti lang ang bulaklak. Pero nung sila po ay lumalaki, marami rin po pala. Kaya babayutok sa bunga kalamansi natin coming soon. Gaano po katagal po maubos itong ating chargeable? Kadalawang tudling tayo na nai-spray. Hindi naman natin siya pinaliliguan ng husto kagaya nung sa iba na ligong-ligo sa gamot, ligong-ligo sa pera. Siguro iba marami pong mga pang gamot kaya pinaliliguan ang kanilang mga kalamansi. Tayo hindi na po natin kailangan paliguan, maintain lang. Kita naman maganda po ang maging bunga ng ating kalamansi. Sulit. Kaya lahat po ng panahon meron tayong inaasahan sa bunga ng ating kalamansi. Ganyan lang. Kakalibang din. With exercise pa ang ating ginagawa. May parte na maraming bulaklak.
Ngayon palang lumulusot. Mga dulo, yung ng bunga. Mga bukong mga maliliit, yung gamais, saka yung mga gamunggo. Maganda po ang dahon ng kalamansi natin, berde. Ayan, malapit na matapos ang ating karga. Ayan, inisimot na lang natin. Para walang gamot na masayang. Yan mga ka-farmers po, yung ating mga buko, mga maliliit nasa dulo. Ganda po ng bilog na bilog. Yan. At meron tayo isang sira. Pero ay, buo naman po mga katribya po ay marami. Yan, sulit ang ating pag-aalaga. Yan, meron tayong inaasahan na lalaki. Meron tayong palakihin mga katribya. E pagka po ganyan, hindi natin dapat to papabayaan, lalo na sa ating alagang spray. Yan. Basta regular lang po yung pagtatanggal natin ng mga sangang tuyo. Ayan, ganda na po noong kanyang dahon mga katribya. Tapos na tayo ng ating pag-i-spray sa ating kalamansi. Tingnan lang po natin po yung ating mga buko. Ayan, nakakatuwa naman at marami po sila. Ayan. Kapag ka po ito wala pong kasabay, makakalusot tayo rito mga katribya. Dito po sa ating bunga. Kapag ka meron naman po itong kasabay, ay masusulit naman po yung ating pong pagpitas. Dahil meron tayong ma-harvest. Para mga ka-farmers, tapos na po tayo ng ating pong pag-i-spray. Ngayon naman po, iba naman pong gawain po ang ating trabahuhin. Yan, siguro mga 3 araw ang pagitan po natin, tsaka po natin ulitin ang ating alaga. Kumbaga ito, nasa 80% na yung po ang ating pag-aalaga, na yung pag-harvest tayo na maganda. Hindi po natin masasabi pong 100% dahil may mga tulongges. Hanggat wala pa sa bulsa yung inyo pong ani, hindi ko pa nakakatiyak. Okay mga katribya, God bless sa inyo lahat. Kita po tayo po bukas. Bye bye.